I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. July 6, 2026. Kanina po ang unang upload natin is kumbaga nag-issue ng kaukulang pag-aresto laban po dito kay Senator Marcolita and of course Mike Defensor, and mayroon pang isa. Ngayon mga kababayan, dahil nag-issue po ang Sandigang Bayan ng arrest warrant laban dito sa kay Senator Marcolita, inaresto po siya mga kababayan. Ito po ang proof natin, no? Para kompleto detalyado, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW, July 6, 2026. Ito po para malaman po ng ating mga kababayan na si Senator Marcolita ay arestado, ay nasa kulungan po ngayon. Ganon din po si Mike Defensor. Ito, kung nakikita nyo yan mga kababayan, nakapusas ang dalhin ng mga pulis si dating Mike Defensor sa Sandigang Bayan para sa return of warrant at commitment order matapos na rin siyang arestuhin sa kasong plunder. Nandigan si Defensor na tinatarget ng gobyerno ang mga lumalaban sa korupsyon. Sino bang lumalaban sa korupsyon? Diba? Ang Pangulo, nilalabanan niya ang korupsyon. Siya ang unang nagbunyag niyan. Alam po natin, dekada na po ang korupsyon sa bansa. Pero, walang ibang tumayo para maisiwalat kundi si Pangulong Marcos Jr. Ganon sa katapang na sinasabi ng mga DDS weak daw. Ganon ba? Ngayon, sasabihin yung weak. Ayan si Senator Marcolita nasa kulungan. Para kompleto detalyado guys, ayan si Mike, nakita nyo, nakaposas po siya. Yan see? Look at his hands, nakaposas. Hindi lang yan, ito pa. Sabi ni Senator Marcolita, pagpunta ko rito, inaasahan ko na ang lahat ng prosesong gagawin ng korte, ako ay hindi magtatago. Harapin ko ang batas, kasama na po yung pagpunta ko rito. Yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Siya nang sabi niyan guys ito po ay sabi ng GMA News ngayong araw na ito. So, ang nangyari, inaresto siya po. Bakit kano yun? Para may proof tayo na inaresto po siya. Ito po ng Daily Tribune. Arrested. Senator Rodonte Marcolita is arrested at Sandigang Bayan in Quezon City on Monday 6, July 2026 after the Anti-Graft Court denied his motion for reconsideration seeking to stop the implementation of the warrant of arrest issued against him in a plunder case filed by the Office of the Ombudsman. Ayun mga kababayan, pagpunta niya sa Sandigang Bayan ika nga kanina na nagpunta siya sa Sandigan Bayan, hindi na po pinagbigyan ang kanyang healing na yung motion for reconsideration. Hindi na po siya pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Kaya inaresto po siya talaga. Ayan pagpunta niya po kanina dyan sa Sandigan Bayan. Yan po si Senator Marcolita kung nakikita nyo dito. Yan yung mga highlights. Ayan Ayan yan yung pagpunta niya doon kanina sa Sandigang Bayan. Alam nyo guys bilang isang Pilipino, minsan nandoon din ang awa mo sa kapwa mo. Pero guys, wala tayong magawa wala tayong magawa kasi may batas po tayo. Kasi kung hindi mo pa irali ng batas, ay puro awa lang, walang mangyayari po. So kailangan talaga ang batas lang talaga ang umiiral, ang may karapatan maghuli ng isang akusado. Totoo yun. Ganun din po ang isang pinuno ng bansa. Kailangan matapang, tanggalin yung may pusong mamon, yung mahilig magpabor. Tanggalin dapat yun. Even sinasabi nila weak ang Pangulo pero walang weak. Dahil ang totoong weak niya ng totoong matapang. Yan po kanina si Senator Marcolita, pagpunta niya sa Sandigan Bayan, hinuli po siya. Hindi na po siya pinagbigyan ng kanyang
motion for reconsideration para mapigilan ang pag-aresto sa kanya. Kaso wala na eh. It's too late. No? Kumbaga talagang malakas ang ebidensya. Dahil mismo sa bunganga niya nang galing eh. O ito pa. Ayan o. Sabi po ng Abante, pinasok na sina dating Congressman Mike Defensor at kapwa akusado niyang si Joseph Espiritu ng New Quezon City Jail sa payatas nitong Lunes, Hunyo 6. Ayan o. You see guys? Huwag sabihin dito to. Yan o. Malinaw na malinaw po yan. Ang source natin very, po yan, very credible. Yan, si Mike Defensor. Parang maamong tupa. Pero ang lakas magsalita. At kung paano niya inalipusta ang Pangulo, hindi kinaloka. Hindi lang yan, eto pa. Yan mga kababayan. See? Yan. Inilabas ng mga otoridad ang opisyal na magshot sina Rodante Marcoleta, Mike Defensor at Joseph Espiritu. Yan yata yung si Mike Defensor. Silang dalawa yata yung nagbigay ng 75 million. Di ba? Donation. Ang mali lang ng Marcoleta, hindi niya sinali siguro sa kanyang yung susi, no? Di ba? After tawag dito campaign, dapat i-submit mo lahat ng nagastos mo. Hindi niya yata sinama. Even the SALN, di ba guys? Hindi niya sinama 52 lang ang dineclare niya yata doon sa SALN niya. Correct me if I'm wrong. Wala, hindi niya sinali. So, hindi lang yan. Ito pa. Sabi po dito guys, kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary Remulla na arestado na sina Mike Defensor at Joseph Espiritu matapos silang makita ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang coffee shop sa Quezon City. Agay. Si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan siya inaresto. Tinuluyan. Isa na lang at large na si Aristol Biray kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Ombudsman. Regidor ng Republika ng Pilipinas. Hindi na po alas 8:30 bago alas 9. Ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dinenay ko yung motion to quash, i-lockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinabas. Subsequently, at 9:30, dibating po kami ni Chief Latate sa General Marico sa Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa Prague. Ang tao-tao, ang unang tanong mo, was he arrested or was he surrendered? It was both. He went there voluntarily, hindi na tayo na motion to quash. Subsequently, when it was denied, he closed down the building, he arrived, he arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Si Sentay na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure heart rate ang nalawin sa kanya. Ano po siyang test sa magdadaan, tulad ng ECG at iba para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health. I-report namin sa Sandigan Bayan na maaari siyang pwede ilagay sa maging PDL sa Quezon City. Ano po ang kanyang confinement order sa practice. Pero huwag niyo kami mapadali. Bigyan niyo kami ng oras para makuha ang kanyang full picture na kanya. Yung mugshot na po ay lalabas sa ilang sandali lang. At marami po kasi magdadaanan. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay ibiro namin or his picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and have him tried, but not to humiliate him or something. He still has his rights. Pangalawa, ilang minuto pa lang po nakaraan ay inaresto po si Mike Defensor, isang nangalan na Joseph Varias Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na po kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang internal trial. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po dadalhin sila sa Ayala City Jail para sa kanilang detention. Ayun lang po ang masasagot ko ngayon.
Kaya din po na sa lalo madaling panahon ay hindi pa kami ng further updates. Ayun po, hintayin natin. Oh, ayan guys Arestado po si Senator Marcolita, mismo sa Sandigang Bayan. Sabi nga ng sekretary, hindi na po pinagbigyan ng kanyang MR, motion for reconsideration. Sabi po guys ng Sandigang Bayan, hindi po pinagbigyan ang kanyang motion for reconsideration para mapigilan ng labas ng warrant of arrest sa kanya. And sabi din ni sekretary sa Quezon City sa may Starbucks, naispatan si Mike Defensor at saka yung isang kasama niya. Kung nakita nyo sa video guys, hinuli po sila, no? Basta yung ang role nila kung bakit hinuli, di ba sila po ang nag-donate ng 75 million? Correct me if I'm wrong. So yun. At dahil po sa 72 ba si Senator Marcolita, kasalukuyan po nasa hospital. Gano'n naman talaga rin ang nangyayari, di ba? So ibig sabihin, ang ibig sabihin, ganun talaga, minsan, ang mga tao pag inaresto, nagkaroon ng sakit-sakitan no? But I think seryoso naman yung sakit ni Senator Marcolita. Kaya, gumawa tayo ng kabutihan para wala tayong nalalabag na batas. Ang sarap kaya mabuhay na walang paglabag sa batas, no? So, aral yan, sa mga politician na kailangan kung anong nakasaad sa rule of law, sumunod po kayo. 'Di ba? Alam naman ni Marcolita 'yun na mali yung ginawa niya since the starts na nag-campaign siya. Ang kampanya, alam niya mali, ba't ginawa niya 'yun? Ngayon, ang isisihin niyo si Pangulong Marcos Jr. Mahiya naman kayo mga kababayan na mga anti-Marcos. Sisihin niyo ngayon, sasabihin niyo BBM resign. What? Hindi naman po pwede 'yun. Ang Pangulo wala siyang pakialam diyan. Kasi parrot power po yan. No? So, ganoon talaga. Pag gumawa ka ng anomalya, di batas ang uusig sa'yo, ang manghuhuli. Di ba? Kaya, sabihin nyo, weak leader. Di ba? Under the Marcos administration, umiira lang batas. Managot ang managot. Maliit man o malaking tao, kilala. Walang sinasanto ang batas sa panahon ni PBBM. Ganun dapat. Di ba? Hindi pwedeng pabor-pabor. See guys, kaya ayan para confirm. Ayan, sabi ng Abante News Online. Tingnan, mag-shot ni na Senator Rodante Marcolita, dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu kaugnay sa kasong plunder at indirect bribery. Ayan ganun talaga, wala tayong magagawa, mga kababayan. We should follow the rule of law. No one is above the law. Even the chief executive, he follow the rule of law. Naks naman. Shout out sa mga nanonood. Siyempre, masakit ang loob ng mga DDS. Ganun talaga Diba guys? Ayan Remulla at Nartates full force sa pag-aresto kay Marcolita. Ayan, DILG Secretary Remulla, PNP Chief Financial Nartates arrived at Sandigang Bayan on Monday. This come after 3rd Division has issued and a warrant of arrest against Senator Marcolita in connection with the plunder case. Ayan nagbibigay tayo ng updates guys with source. Sabi kasi ng mga DDS, fake daw video ko. Talaga lang. Ayan pa, sabi ng ABS-CBN para kumpleto. Arestado. Kaso yun mga kababayan, ang masasabi nyo, kayo na po bahalang magkomento. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. There's more guys. Ayan. Follow me and likes. Bye everyone.